Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Tara, at simulan na natin ngayon ang ating istorya. Ako po si Bogart, kilalang siga at tigasin sa aming lugar. Sa dami ng kalokohang nagawa ko, mula noong binatilyo pa lamang, ay nasanay na ako sa mga masasamang paratang nila sa akin. Palaging akong laman ng mga usapan ng mga tsismosa doon sa may labasan. Kesyo, marami raw babae, may anak sa labas, magnanakaw, at kung ano-ano pang mga paratang. Aling Siling, isang stick nga ng sigarilyo, sabi ko habang nakasandal sa may pasimano ng tindahan ni Aling Siling. Ilista niyo na lamang muna, sabi ko sabay talikod. Kaagad naman siyang umangal nang sabihin kong utang iyon. Mahaba na raw kasi ang listahan ng utang ko sa kanya at hindi pa rin nababawasan. Narinig ko ang pagtalak ni Aling Siling pero hindi ko na iyon pinansin. Mabibingi lang ako sa lakas ng boses niya. Pauwi na sana ako sa bahay nang makasalubong ko ang humahangos na si Bruno. Kasamahan ko sa fraternity. Tagaktak ang pawis niya at mukhang takot na takot. Oh, anong nangyari sa'yo, Bruno? Napatrouble ba kayo? Kuryoso kong tanong. Ngayon ko lang siya nakitang ganito katakot. Sumama ka sa akin, pare. Bagamat nagtataka, ay sumunod ako sa kanya habang patuloy sa paghit-hit sa hawak kong sigarilyo. Nagtaka ako nang mapagtanto ko kung saan patungo ang daang tinatahak namin. Sa may sementeryo. Nahawi ang mga damo sa dinadaanan namin ni Bruno. Sa bilis naming maglakad at ilang sandali pa ay natanaw ko ang nagkukumpulang mga tao. Ano bang meron? Bago pa man kami makalapit doon, ay napansin ko si Sister Gina na naglalakad sa di kalayuan sa amin habang bitbit ang mga ipinamimigay nitong mga gamot sa mga buntis sa aming barangay. Nagtaka ako kung bakit doon pa nito naisipang dumaan sa may sementeryo. Pero agad din namang naputol ang pag-iisip ko nang halos silahin na ako ni Bruno papalapit sa nagkukumpulang mga tao. May mga pulis na rin na naroon para mag-imbestiga at napatakip ako ng aking ilong nang umalingasaw ang masangsang na amoy. Nanlaki ang mga mata ko nang tumambad sa akin ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Isang naaagnas na bangkay ng lalaki. Muntik na akong maduwal nang makita ko ang lasog-lasog na katawan nito at wala na rin ang dalawang mata. Napalunok ako nang mapansin ang tattoo nito sa kaliwang braso na humiwalay na rin sa katawan nito. Malakas akong napamura nang makilala iyon. Si Carlo to ah! Sa ako lang naunawaan kung bakit ganoon na lang takot sa mukha ni Bruno kanina. Isa si Carlo sa miyembro ng aming fraternity at isa rin sa pinakamalapit kong kaibigan. Nagtangis ang bagang ko at naikuyom ko ang aking kamao sa sobrang galit. Masyadong karumal-dumal ang sinapit ni Carlo. Tiyak napakana iyon ng mga nakabangga naming grupo. Hindi kami makalapit sa bangkay dahil sa police line na nakalagay doon. Kasalukuyan pa rin nilang inimbestigahan ang nangyaring krimen. Tinanong ko si Bruno kung sino sa palagay niya ang maaaring gumawa noon. Ngunit umiling lang siya sa akin. Wala naman daw kasi siyang alam na kaalitan ni Carlo bago pa iyon mangyari sa kanya. Kawawa naman si Carlo. Buntis pa naman ang asawa niya, sabi ng isang babaeng nakaisyoso sa nangyari. Hindi ko na natagalan pang pagmasdan ang lasog-lasog na katawan ni Carlo, kaya umalis na kami roon ni Bruno. Kailangan pa naming kausapin ang aming mga kasama sa fraternity para malaman kung ano pa ang maaari naming gawin upang makilala kung sino ang salarin
Sa bagal kasi ng pag-usad ng investigasyon dito sa amin, ay baka mabaon na lang iyon sa limot. Hindi nga namin alam kung totoo bang nagtatrabaho ang mga pulis dito sa amin o nagpapalaki lang ng tiyan sa presinto. Nagmamadali kami sa paglalakad nang makasalubong namin ang sipoltererong si Mang Boyet. Tulak-tulak nito ang bagonetang naglalaman ng mga pala, bareta at asarol na ginagamit nito sa paghuhukay. Hoy tanda! Tumabi ka nga! Ang sikip-sikip ng daan sisingit ka pa! Singal ko sa kanya nang bigla siyang huminto sa harap namin ni Bruno. Aswang ang gumawa nun sa kanya! Nauutal nitong sambit sa amin. Bigla namang humagalpak ng tawa si Bruno. Mukhang malakas ang amats nyo ngayon Mang Boyet. Tara na nga, Bogart. Tiningnan kami ng matalim ni Mang Boyet at sinundan pa ng tingin hanggang sa makaalis kami roon. Pinuntahan namin ang leader ng fraternity na si Mauricio para ipaalam ang nangyari sa isa naming miyembro. Nagpupuyo sa galit si Mauricio habang ikinukwento ni Bruno ang nangyari at hindi siya makapaniwala na may kayang gumawa noon kay Carlo, lalo na't kinatatakutan ito sa aming lugar. At nang gabing iyon ay ibinurol na rin ang bangkay ni Carlo, kaya ang buong miyembro ng fraternity namin ay dumalo para makipaglamay at tulungan na rin si Magda. Salamat sa pagpunta nyo. Pasok kayo. Bahagya akong nakaramdam ng awa sa babae nang mapansing halos hirap na itong maglakad dahil sa laki ng tiyan. Siguro ay kabuwanan na nito. Sayang lang at hindi na masisilayan pa ni Carlo ang magiging anak nila ni Magda. Pumuesto kami sa mesang nakalaan para sa amin at nagdala na rin ng alak sina Mauricio gaya ng lagi nitong ginagawa tuwing may lamay. Nag-ambag-ambag na rin kami para sa kaunting tulong na ibibigay sa naiwang pamilya ni Carlo. Bukod kasi sa buntis ang asawa nito, ay may dalawa pa itong maliliit na anak. Nakakailang shot pa lamang kami nang mapansin ko ang pagdating ni Sister Gina na nakasuot ng abitong nagsisilbi nitong uniforme. Hindi ko alam kung nahihilo lang ba ako, pero napansin ko ang pagsulyap niya sa mesa namin habang nakangisi at pagkuway dumako ang tingin nito kay Magda na hinahagod pa ang kanyang umbok na tiyan. Inalok pa ako ni Bruno ng alak pero tinanggihan ko na iyon. Parang biglang nag-iba ang pakiramdam ko ng mga sandaling iyon. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok nang mapagmasdan si Sister Gina habang nakikihagod sa tiyan ni Magda. Parang may kakaiba sa ikinikilos nito. Napansin naman ni Bruno ang pagtitig ko sa madre at umiral na naman ang kalokohan nito. Akala ata nito ay pinag-iinteresan ko si Sister Gina. May pagkasiraulo lang ako pero hindi naman ako nagnanasa o pumapatol sa alagad ng Diyos. Inabot na kami ng hating gabi sa inuman. Ang ilan sa mga kasama ko ay lupaypay na sa kanilang upuan. Ang iba namang nakikipaglamay kanina ay nagsiuwian na rin at nagpaalam na ako sa mga kasama ko para umuwi na. Bagamat walang naghihintay sa akin doon, ay hindi pa rin naman ako kagaya ng ibang lasenggo na kung saan-saan na lang nakakatulog. Kinaumagahan, halos hindi na ako makatayo sa higaan dahil sa sakit ng ulo ko. Ni hindi ko na alam kung paano pa ako nakauwi ng maayos kagabi sa sobrang kalasingan ko. Brownie! Tawag ko sa nag-iisa kong alagang aso. Nasanay na kasi ako na tuwing magigising ako ay nag-aabang lang sa paanan ng katring hinihigaan ko ang aking alaga. Pupungas-pungas akong bumangon para maghilamos. Lumabas na ako ng bahay sa pagbabaka sakaling makita ito. Pero halos malibot ko na ang bahay ay wala pa rin
ang alaga kong aso. Sakto namang napadaan ang kapitbahay kong si Mang Temyong. Mang Temyong, napansin niyo ba si Brownie? Huminto sa paglalakad si Mang Temyong at wari may inalala. Nako kagabi pa nag-iingay ang aso mo. Tahol ng tahol? Akala ko nga ikaw ang tinatahol. Pero nang silipin ko naman, ang bahay mo ay wala pa namang tao. Sabi ni Mang Temyong. Nagtaka ako sa sinabi ni Mang Temyong. Hindi naman maingay si Brownie sa gabi. Kapag hinihintay niya ako, ay nasa loob lang siya ng bahay. Nasaan na kaya ang aso kong iyon? Di bale, baka uuwi rin iyon ng kusa mamaya kapag nagutom. Lumipas ang buong maghapon, ngunit ni anino ng alaga kong aso ay hindi ko nakita. Nagtanong-tanong na rin ako sa iba pa naming kapitbahay at nagbabakas sakaling may nakakita sa aso ko, pero iisa lang ang sagot nila. Hindi raw napadpad doon si Brownie. Hanggang sa makaabot na ako sa bahay nila Carlo ay hindi ko pa rin nahanap ang alaga kong aso. Nagtaka ako nang makitang nagkakagulo na sa lamay. Mabilis akong tumakbo para tingnan kung ano ang nangyayari. At nanlaki ang mga mata ko nang tumambad ang dugo ang katawan ni Magda. Wakwak ang tiyan ni Magda at wala na itong buhay. Sa gilid naman ng katring hinigaan nito ay ang 3 anak nitong umiiyak, dala ng matinding pagluluksa. Nanlamig ang buong katawan ko at hindi agad ako nakapagsalita. Sino naman kayang gagawa nito kay Magda? Kahamatay lang ni Carlo. Wala man lang kasing naiwan sa loob ng bahay. Noong magpahinga si Magda, ang lahat ng tao nandito sa labas at abala sa sugal at inuman. Nang iwan ko sila kagabi, siguradong hindi taong gumawa niyan. Kawawa naman ang mga anak nila. Masyado pang mga bata para mawala ng mga magulang, sabi naman ni Mang Lito, isa sa mga barangay tanod. Hindi ko napigilang magtanong kay Mang Lito dahil wala naman kaming ibang maisip na maaaring gumawa noon sa pamilya ni Carlo. Aswang lang ang may kakayahang gumawa niyan. Iyan din ang hinala ko sa nangyari kay Carlo. Mukhang sinasadya ang pagpatay sa kanya dahil sa sanggol na dinadala ni Magda. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, pero nang mga oras na iyon ay tila kakaiba ang dating sa akin nang sinabi ni Mang Lito. Naguguluhang lumabas ako ng bahay at nang makaalis ako sa kumpulan ng mga tao ay nakita ko naman si Sister Gina. Nakatanaw siya sa bahay ni Carlo habang nakangisi. Napakunot ang aking noo. Tinawag ko ang madre at biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito nang maglakad ako papalapit sa kanya. Sister, nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Magda? Mabilis na umiling si Sister Gina at nagdahilang papunta pa lang sana siya para bisitahin si Magda. Napansin ko ang pagiging mailap ng mga mata niya habang nakatitig ako sa kanya. Katunayan nga dala ko pa yung gamot na ibibigay ko sana kay Magda. Nang mag-angat siya ng tingin, doon ko napansin ang refleksyon ko sa kanyang mga mata. Baliktad. Maiwan na muna kita, iho. Mag-iingat ka ha. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinalibutan sa huli niyang sinabi. Hindi na ako nakapagsalita pa nang tumalikod na siya sa akin. May kakaiba talaga sa madring iyon. Bago ako umuwi ay sinadya ko si Bruno sa bahay niya para ibalita ang nangyari kay Magda. Katulad ko ay nagulat din siya sa nangyari. Mukhang hindi nga tao ang may kagagawan sa nangyari. Isa pa, mukhang pinupuntirya rin ang pamilya ni Carlo. Parang gusto ka nang maniwala sa sinabi ni Mang Lito na maaaring aswang ang gumawa nito kina Magda. Halos pareho lang. Dahil sa malagim na sinapit ni Magda
At nang sanggol na ipinagbubuntis nito ay nagpasya ang aming grupo na magbantay muna sa lamay ng mag-asawa. Nauna na roon sina Mauricio at iba pa naming kasama. Sabay naman kaming pupunta roon ni Bruno. Nasa daan na kami patungo sa bahay ni na Carlo nang matanaw namin si Sister Gina na nagmamadali sa paglalakad. Ang nakapagtataka pa, ang direksyong tinatahak niya ay patungo roon sa lumang kumbento sa Kasukalan. Sa katagalan ng panahon ay natabunan na iyon ng makakapal na damo at isa pa ay halos wala na ring nagagawi sa banda roon sa takot na matuklaw ng ahas. Dala ng kuryosidad ay kinalabit ko si Bruno at inayang sundan si Sister Gina. Ngunit itong kasama ko ay iba naman ang laman ng isip habang sinusundan namin ang madre. Binatukan ko si Bruno na puro kahalayan ang nasa isip. Naroon lang naman kami para tingnan kung anong ginagawa ng madre sa ganoong klaseng lugar. Mukha kasing kaduda-duda. Umikot kami banda roon sa likod ng lumang kumbento para hindi kami mapansin ng madre. Mula roon ay may nakabukas na bintana ang maaari naming daanan para makapasok sa loob. Ingat na ingat kami ni Bruno na makalikha ng ingay dahil tiyak na irereklamo kami ng madre kapag nalaman nitong minamatyagan namin ito. Ilang sandali pa ay nakita namin si Sister Gina na pumasok sa isang silid at nagkatinginan kami ni Bruno nang huminto ang madre sa gitna ng napakaruming silid. Nagtaka kami nang makita ang pira-pirasong mga buto roon. Sa tingin namin, parang mga buto ng hayop. Ngunit nang ilibot ko ang tingin sa buong silid, halos takasan ako ng dugo nang makita ang isang bungo na natatabunan ng mga tuyong dahon. Kinalabit ko si Bruno at tahimik na itinuro ang nakitang bungo. Tulad ko ay namutla rin ang kasama ko. Akmang aalis na kami roon nang bigla na lamang umungol si Sister Gina. Sunod-sunod akong napalunok nang isa-isang hinubad ni Sister Gina ang mga saplot nito sa katawan. Naramdaman kong migpit ang kapit ni Bruno sa akin. Sinenyasan ko ito na umalis na kami roon, ngunit matigas na umiling si Bruno na halos tumulo na ang laway habang pinagmamasdan ang kahubadan ng madre. Ngunit ilang sandali pa ay kinuha ni Sister Gina ang isang bote na sa tingin ko ay langis ang laman noon. Marahan itong ipinahid sa buong katawan ang langis habang nakaluhod sa maruming sahig. Halos masok naman ako nang sumimoy ang amoy nito banda roon sa pinagtataguan namin. Masangsang, amoy patay na hayop. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang mabanat ang balat ni Sister Gina. Unti-unting lumabas ang matulis na buto nito sa likuran. Ang makinis nitong balat ay bigla na lamang naging kulubot at magaspang na tila balat ng bayawak. Lumabas ang matutulis nitong mga kuko. Naglabasan ang mahahabang pangil nito na kumikislap sa dilim na nooy kalat na sa paligid. Napaatras si Bruno. Nahigit ko ang aking hininga nang matapakan nito ang isang tuyong sanga na lumikha ng ingay. Sabay kaming napasigaw nang lumingon sa amin si Sister Gina na noon ay isa ng aswang. "Mga panghas, ano't nakuha niyong pumasok dito?" sabi ng madre sa nakakakilabot na boses na animoy nagmumula pa sa kailaliman ng lupa. Kumaripas kami ng takbo papalabas ng lumang kumbento. Nagunahan kami ni Bruno na makarating sa pinto. Ngunit hindi pa kami gaanong nakakalayo nang marinig namin ang malakas na pagaspas sa hangin.
Hindi na namin inalintana ang mga damong sumusugat sa aming mga binti habang binabaybay ang maggubat na daan papalayo roon. Ngunit agad din kaming napahinto nang may isang matandang humarang sa daraanan namin. "Mang Boyet, anak anang, pwede ba? Huwag ngayon. May aswang na humahabol sa amin. Tabi riyan." Akmang tatabigin ko na ang matandang sepulterero nang mapansin ko ang hawak nitong tirador. Sinipat nito ang madring nasa anyo ng isang aswang. Sapul ito ng may kalakihang bato na ipinangbala ni Mang Boyet sa tirador nito. "May basbas ng agwa bendita ang mga batong ginagamit ko. Madali kayo. Umalis na kayo rito. Ako na ang bahala sa aswang na iyan," matapang na sabi ni Mang Boyet. Ngunit sa halip na sundin ang sinasabi ng matanda, ay kumuha na rin kami ng mga bato mula sa dalang bayong ni Mang Boyet. Sa sunod-sunod na batong tumatama rito, tiyak na napuruhan na ang aswang na iyon. Ilang sandali pa ay unti-unting bumagal ang paglipad nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, lumipad na ito papalayo sa kinaroroonan namin. Kumalat sa buong lugar namin ang tungkol kay Sister Gina. Marami ang nagalit sa pagpapanggap nito bilang madre. Hindi kasi lubos akalain ng mga taga roon sa amin na isa palang aswang si Sister Gina. Ito rin ang yumari sa kasamahan namin at sa pamilya nito. Malamang ang aswang na iyon din ang dahilan sa pagkawala ng alaga kong aso na kaisa-isa ko ng kasama sa buhay. At sa pagkawala ni Sister Gina, tila nawakasan na rin ang krimen sa lugar namin na madalas ay sa aming grupo pa na ibibintang. Kung noon ay halos madalas naming napagsasalitaan ng kung ano-anong masasakit na salita si Mang Boyet, ngayon ay halos araw-araw na namin itong nakakakwentuhan. May mga itinuturo kasi siya sa amin na paraan kung paano magtataboy ng aswang. 5 na ng hapon noon at abala ako sa pagkukumpuni ng nasira akong mesa nang makarinig ako ng kaluskos mula sa kung saan. Bigla akong kinalabutan. Tumayo ako at agad na dinampot ang kalapit na gulok. Mabilis ang tahip ng aking dibdib habang naglalakad. Papalapit doon, banda sa parteng tinubuan na ng mga nagtataasang damo. Inihanda ko ang gulok nang lalong lumakas ang kaluskos at ilang sandali pa ay nanlaki ang aking mga mata nang makita ang aso kong si Brownie na tumatakbo patungo sa direksyon ko. Automatikong nabitawan ko ang gulok at sinalubong ang nawawala kong alaga. "Brownie, kamusta boy? Saan ka magaling?" tanong ko habang hinahaplos ang makapal nitong balahibo. "Akala ko nabiktima ka na rin ng aswang eh." Tumawol-tawol ito na animoy nauunawaan ang mga sinasabi ko. Natatawa ko na lang na hinaplos ang ulo nito at dinala na sa loob ng bahay upang pakainin. At diyan na nga natatapos ang ating istorya. Nawa, ito ay nagustuhan nyo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pakikinig.